Anyways, ang topic po natin ngayon is about the challenge of Christmas. Okay, so praise the Lord. Hallelujah. The challenge of Christmas. And let us only stand and open our Bible from the Gospel of Matthew, chapter 1, verse 18. Then jump po tayo sa chapter 2, verse 12. Verse 18, it says, "This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit." Chapter 2, verse 12, "And having been warned in the dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route." Let's pray. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Niluluwalhati ka namin sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan, O Diyos. At walang dahilan para hindi ka naming paglingkuran, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. The challenge of Christmas. So, sa mensahe ito, pag-aaralan po natin yung mga challenges na sinasabi po ng Bible concerning Christmas. Bagamat may mga argumento po tayong tatalakayin concerning the exact date ng pagsilang ng ating pong Panginoong Hesus. Kailan ba talaga siya isinilang? At ano ba ang reason bakit nagsiselebrate po tayo ng Kapaskuhan? Ano bang purpose nito at layunin nito sa ating pong mga buhay? So, mag-focus po tayo sa challenge na sinasabi po ng dalawang talatang binasa po natin. Kung ating pong i-examine yung dalawang talatang ito ay punong-puno talaga ng challenge. Yung chapter 1 verse 18 na binasa po natin ay makikita natin yung unang challenge na dumating sa buhay po ni Mary nung panahon na i-announce sa kanya ng angel na siya po'y magdadalang tao bagamat siya po'y birhen nung mga araw po na yon or nung mga panahon pong yon. So ang challenge po dito ay paano na lang yan? Dahil mayroon po silang batas sa bayan po ng Israel na kapag ka ikaw ay nagdalang tao na hindi kakasal, so mayroon po itong kaukulang parusa. Hindi lamang po kahihiyan ang dulot ito sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa isang babae, kundi ito po ay may kaukulang parusa according sa kanila pong law, mga minamahal kong kapatid. So mayroon pong consequence. At maging si Joseph, ay magkakaroon talaga sila ng komplikadong relasyon dahil ikakasal na po sila, then malalaman po ni Joseph na ang kanyang pakakasalan ay buntis na pala noong mga panahon na yon. And mahirap po ipaliwanag at sabihin ng isang babae sa isang lalaki na ako po'y buntis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay, so madali lamang pong basahin po sa Bible, pero yung status po ni Mary, yung napakakomplikadong sitwasyon na kanyang kinakaharap, yung challenge na kanyang kinakaharap ay pwede po siyang maparusahan sa kanila pong batas at pwede po mawala ang kanilang relasyon at pwede po siyang mag-suffer at mapahamak, mga minamahal. Makikita natin dito na napaka-clear na sinasabi po ng Bible sa verse 18. It says again, "This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, he or she was found to be pregnant through the Holy Spirit." Kung ating pong uunawain yung text na ito ay talagang nakaka-challenge. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, napakalaking challenge ito sa buhay po ni Mary. Kaya yung pagdating ni Jesus Christ, napakarami po mga na-challenge. Hindi lamang po si Herodes, hindi lamang po yung mga magi na nag-invest ng time, nagbigay ng oras para hanapin ang ating pong Panginoong Hesus. Hindi lamang po yung mga angels, na nag-announce
at nag-celebrate sa kalangitan nung i-announce po nilang ipanganganak ang tagapagligtas. Hindi lamang po si Joseph, hindi lamang po si Mary ang na-challenge po sa pagdating ni Jesus Christ or sa kanyang kapanganakan. Ito'y may malaking challenge din po ito sa ating pong mga buhay, maging sa panahon po natin ngayon. Okay. Another na challenge na makikita po natin dito, yung chapter 2 verse 12, na yung bilin po ni Herodes sa mga Magi na ito ay bumalik kayo sa akin kapag kanasumpungan ninyo ang Misaya upang ako ay makapanambahan din sa kanya. Pero kabaliktaran sapagkat ang sabi po ng verse 12, sila po'y humanap ng ibang daan pabalik. At winarningan po sila ng angel na wag nang babalik sa kanila pong pinanggalingan or wag nang magre-report kay Herodes. Mga minamahal kong kapatid, sino po bang kanila pong susundin? Si Herodes po ba o ang angel na nag-announce po sa kanila? So napaka-komplikado ng kanila pong mga sitwasyon. At ito po ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito. Amen. Are you ready? Okay. So bawat mga event sa buhay na ito ay nagbibigay ng mga challenges sa buhay po natin. At ang challenges, in a very positive way, ay nagko-construct po ito sa ating pong mga buhay. Nagde-develop po ito sa ating pong pananampalataya, especially sa ating pong mga buhay araw-araw. Pag may mga negatibo po tayong sitwasyon, pag may mga circumstances po tayong pinagdadaanan, so kapag tinake po natin ito as a challenge at na-overcome po natin ito, so yung dulo po at ang ending or result ng mga challenges na ito ay positibong mga bagay sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya nga, bawat mga pangyayari sa buhay na ito ay mayroon pong dalang mga challenges. And we are challenged to respond and even to change when something happens sa buhay na ito. Maging sa personal po nating buhay, maging sa ating pong trabaho, maging sa ating pong family. Kapag may challenge sa ating pong family, so mayroon po itong purpose. Amen. Maliwanag po sinasabi ng Bible na ang purpose sa mga challenges ay dinidevelop po tayo. Tinuturuan po tayo na mas maging matatag, na mas maging malakas upang pagdating ng mas malaking mga challenges pa, ay kaya na po natin itong harapin. Amen. Minsan, yung mga challenges ay parang dahan-dahan lamang at ang daming dumarating sunod-sunod. Pero habang tayo po'y nakakaranas ng mga challenges na ito, ay mas nakikita po natin yung purpose nito sa ating pong mga buhay. Siguro nakaka-relate po tayo dahil lahat po siguro sa atin ay nakaranas na po ng napakarami pong mga challenges, but at the end of the day, naunawaan po natin yung napakagandang purpose nito. Kaya lumabas ang totoong ikaw. Amen po ba? So sa Kapaskuhan na ito, Christmas is an event that challenged the people to whom it came. Challenge the people, especially sa bayan po ng Israel, dahil nabuhay na po sila sa kanila pong kultura, and then sa kanila pong batas, sa mga kautusan na nanggaling po kay Moises, sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay, and then dumating po si Jesus Christ, ang Misaya, at nabago po ang lahat ng kanila pong mga practices. So, nagbigay po ito ng struggles, sa marami pong mga religious leaders. Nagbigay po ito ng challenge sa marami pong mga ordinaryong mga mamamayan. Kung sino po ba ang kanila pong pipiliin, kung paano po ba sila susunod sa Diyos, at kung paano po ba sila maglilingkod sa ating pong Panginoon. So sa oras pong ito, pag-aaralan po natin ang mensahe ng ating pong Panginoon concerning the challenge of Christmas. Nawa, ang Kapaskuhang ito, or ang season ng Christmas na ito, ay makita po natin yung mga challenges sa perspective po ng ating pong pag-aaral. Maunawaan po natin ito at malakaran po natin ang purpose nito sa ating pong mga buhay. Amen. Amen po ba? Amen. What is the challenge of Christmas? Okay? So ano po ba ang challenge ng Christmas, mga minamahal kong kapatid? Of course, Christmas challenges our faith. Amen. Ang Christmas ay nagbibigay ng challenge sa ating pong pananampalataya.
It challenges our faith to realign to what is really biblical and take this season as an opportunity to propagate the essence of Christ coming. Ano ho? Dahil makikita po natin na ang mundong ito ay busy-busy, abalang-abala sa season, sa Christmas season. At karamihan at kadalasan nakikita po natin ay parabagang masyado nang ini-exercise ang hindi po biblical na perspective sa Kapaskuhan. Kumbaga, sa isang cake, masyadong napakaraming decoration at hindi po nakikita at nalalasahan ang totoong lasa ng cake. So tayo pong mga mananampalataya, tina-challenge tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong pananampalataya. Ano ba ang ating pong stand? Ano ba ang ating pong dapat na gawin? As our point says here, that it challenge our faith to realign to what is really biblical. Okay, dapat nagsiselebrate po tayo sa Kapaskuhang ito na tama at nasa alignment po tayo na nagbibigay pa rin po tayo ng karangalan at nilalakaran po natin yung essence ng celebration ng Kapaskuhan. Kasi marami pong mga tao na after lamang po sila sa bonus, sa 13 months, kapag dumarating ang Pasko at nandoon po ang kanilang excitement. Okay, malapit ang Pasko, kaya wow, okay, excited na ako sa bonus. So, mayroon po itong purpose. Yung faith natin dapat nare-realign. Kapag dumarating po yung Christmas, na hindi lamang po ang reason ng Christmas is, di ba, is about bonuses or 13 months pay or gifts, party, etc., etc., etc. Okay? Dahil kapag nanduroon po tayo nakafocus sa mga parties, kapag na-cancel po at na-post po ng party, mawawalan ka na ng enjoyment. Napakababaw minsan ng ating pong dahilan. At hindi po natin nakikita yung pinakalayunin ng pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan. Na yung pananampalataya natin dapat na-challenge dahil marami pong mga tao ngayon na mali po yung kanila pong celebration ng Christmas. Ang daming mga practices na nakikita po natin sa ating pong kapaligiran na hindi po nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Nagsiselebrate po sila ng Christmas pero hindi po ang Diyos ang pinararangalan. Minsan ang pinararangalan si Santa Claus. Hello. Minsan ang pinararangalan si Reindeer. Okay? Minsan ang pinararangalan ng Christmas tree. Kaya may mga argumento, nagpunta po ako sa province, nag-mission po ako, at mayroon po doong mga Kristiyano na masyadong conservative. Ayaw na po nilang maglagay ng star. Dahil ang star daw ay isang Illuminati na pananampalataya or pananaw. Kaya kami mga member ng church na ito, hindi kami naglalagay ng star. Hello. Okay. Di ba? Then, hindi rin kami naglalagay ng Christmas tree dahil ang origin daw nito ay hindi po pang-Krisyano, kundi pampaganong paniniwala. At marami pa pong iba, mga minamahal. So may mga division minsan, or nagkre-create ng division minsan, ang Kapaskuhan sa buhay ng marami pong mga mananampalataya. Ano ba talaga ang tamang pagdiriwang? Ano ba talaga ang pinaka-essence nito? Ano ba talagang kinakailangan po nating i-exercise or i-practice sa mga ganitong klaseng okasyon? So napakarami pong mga practices na hindi po originated ng ating pong faith. Na kinakailangan maging aware po tayo kung ito ba'y nagbibigay ng glory kay Lord. Kung ito ba'y nagbibigay ng karangalan sa ating pong Panginoon. Kaya minsan ang sagot ko na lang sa kanila, well, kung kinoconvict ka ng Holy Spirit na huwag gawin yan, abay, huwag mong gagawin yan. Okay? Kung basa mo sa Bible, at may conviction sa iyo ang Espiritu Santo, na huwag gagawa ng ganyan, huwag mag-exercise ng ganyan, you need to listen to the voice of the Holy Spirit. Or else, magkakasala ka na. Dahil wala na sa faith natin ang ginagawa po natin. Dapat, ang ginagawa natin kahit sa mga panahon ng Kapaskuhan ay batay pa rin sa ating pong pananampalataya. Dahil ang labas sa ating pong pananampalataya ay po pwedeng nagkakasala po tayo sa mga ginagawa po natin. Hello? Okay, sa mga minamahal kong kapatid, nakaka-challenge. Pero tayong mga Kristiyano, this is an opportunity for us to propagate the essence. Dahil ang mga taong ito
na wala pa kay Jesus Christ ay busy kapag ka-Christmas. Kaya nga mayroon pong Christmas rush. Ano ho, yung traffic, hindi naman, di ba dati yung mga lugar, pinupuntahan namin, hindi naman nagta-traffic yung dati. Pero ngayon, talagang wala nang pinipiling oras at lugar, kahit saan ka magpunta. Ang mga tao ay busy. Imaginin mo na lang kapag monthly, mayroon po tayong 13 months at bonus. Ganun po ang sitwasyon sa Metro Manila. Okay, kapag kang tao ay maraming pera, maraming lakad. Hello. Pero kapag ka walang pera, walang. mas masarap mag-stay sa bahay. Hello. So here, ano po ba yung biblical na perspective at purpose at essence ng Kapaskuhan? At ano po ba ang duty po natin bilang mga Kristiyano? So this is an opportunity for us to propagate the gospel. Ano bang purpose? Bakit naparito si Jesus Christ? Bakit ipinanganak siya 2,000 years ago? Bagamat, ang sabi ko nga po sa inyo kanina, mga minamahal kong kapatid, ay wala pong nakakaalam ng exact date talaga ng pagparito ni Jesus Christ. Ano ho? At kung 1 to 165%, dahil ang isang taon ay umaabot ng 365, di ba? 365 days. Nasaan ba ang Christmas doon sa 365 days? Yung exact na day ng kapanganakan ng ating pong Panginoon. Ano po bang sagot? Maging mga Bible scholars ay hindi po naniniwala na December 25 exactly ipinanganak si Jesus Christ. Hello. At hindi rin po sila sure kung December 24, 23, November, September, January, February, March, April. Walang nakakaalam. So, ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, dahil hindi po na-record sa Bible na ito yung tamang araw at tamang oras ng kapanganakan si Jesus Christ, ang tanong, bakit kinakailangan po natin mag-celebrate? So, yun po yung purpose. Okay? Ang purpose po ng celebration is an opportunity for us to propagate the essence. Dapat nakakalakad po tayo. Amen. Dapat na uunawaan po natin yung pinaka-purpose ng ating pong celebration. Hello. At kinakailangan mag-celebrate po tayo ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ikaw nga nagsi-celebrate ng iyong kapanganakan. Amen. Meron po tayong isang kapatid na hindi po niya alam kung kailan siya pinanganak. Okay, pero nag-set po siya ng isang araw na magdidesisyon ako na ito yung celebration lang ng aking kapanganakan. Wala po yata dito ang ating kapatid. Okay? So hindi po niya alam kung kailan ang exact na date ng kanyang kapanganakan, pero dahil gusto niya mag-celebrate, okay, siguro dumaan sa prayer, Lord, ano ba talagang aking kapanganakan? At nag-set po siya ng isang oras at araw na dito niya ipagdiriwang at isi-celebrate niya ang kanyang kapanganakan. Ang purpose po rito, hindi po yung araw ng kapanganakan, kundi yung pagdiriwang na nagpapasalamat po siya sa Diyos na siya ipinanganak. Amen. Na ina-announce po niya sa kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak, na ito ako, si brother ganyan, si sister ganyan, na isinilang sa mundong ito sapagkat mayroon pong purpose at mayroon pong plano ang Diyos sa aking pong buhay. Amen. So yun po yung dahilan kung bakit nagsiselebrate po tayo. Kahit hindi po December 25, ang exact na day ng kapanganakan ni Jesus Christ, pero ang pinakamahalaga po rito yung purpose, yung essence. Amen. At kung mayroon pong magsasabing ito talaga ang date at exact na day ng kapanganakan ni Kristo, why not? Amen. O pwede po natin baguhin ang araw ng Kapaskuhan. Okay, pero wala pong makapagsasabing ganyan, kahit ang mga Bible scholars. Hello? So, hindi po kasalanan ang magdiwang. Amen. Basta't ang ating pong purpose ay mabigyan ng karangalan si Kristo.
Amen? Ang ating pong layunin ay magdiwang, mag-celebrate na mayroon pong Diyos na nagkatawang tao, na mayroon pong tagapagligtas na dumating 2,000 years ago. At ito ang dahilan kung bakit nagdiriwang po tayo at nagpapasalamat sa Diyos. Pero ang ating pong layunin, then this is an opportunity for us to propagate the gospel and the essence of Christ's coming. Dapat na i-share po natin, ano bang essence ng pagparito ni Kristo? Ano bang layunin ng pagparito ni Jesus Christ? Para tubusin tayo sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Para iligtas po tayo sa isang tiyak na kapahamakan. Para siya'y mag-suffer at mamatay. At ang sino mang mananalig at sasampalataya sa Kanya ay hindi na nga mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So dapat na-challenge po tayo every Christmas kapag nakikita po natin sa ating pong mga kapaligiran, yung mga nangyayari, yung kanila pong purpose, reasons ng celebration. Diba? Alam nyo, December 25, nung ako po'y binata pa, nasa Makati po ako nakatira, sa Pitogo. And that day, December 25, lumabas po ako ng bahay. Hindi ko alam sa sarili ko, naglalakad ako pero umiiyak ako. Ang reason ng aking pag-iyak, dahil nakikita ko yung mga tao, may hangover, nagiinuman sa daan, ang iingay, nagvi-videoke. So yun po yung purpose, yun po yung celebration po nila. At umiiyak ako sapagkat sabi ko, nalulungkot ako eh. Dahil ang mga taong ito, sabi ko, I'm sure na hindi po si Kristo ang kanilang siniselebrate. Okay? Dahil kung si Kristo ang siniselebrate nila, bakit magiinuman at maglalasingan sila sa araw po ng Kapaskuhan? Ang totoong celebration ng Kapaskuhan ay nagbibigay po ng karangalan sa Diyos. Amen? Nagbibigay ng kapurihan sa dakilang pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi ko po sa mga Kristiyano na masyadong conservative na hindi po naniniwala sa mga decorations, okay? Or ano pa mang mga nakikita po natin ngayon, sabi ko sa kanila, well, kapag hindi yan nagbibigay ng karangalan sa Diyos, huwag mong gagawin yan. At kapag may doubt ka at hindi na po batay sa iyong pananampalataya ang iyong ginagawa, so nagkakasala ka po dyan. Amen. Pero, sabi ko, gusto ko pong sabihin sa iyo na ang mga bagay na ito hindi po yan nakaka-apekto sa iyong kaligtasan. It does not affect with our own salvation. And we can have this stuff. Di ba? Napapwede ka rin, just parang decoration lang, announcement lang na ito, nag-i-enjoy ako rito at batay ito sa aking pananampalataya. Amen. Nanampalataya ako at ako'y masaya at bunga ng aking pong kasayahan at excitement ng kapanganakan ng Panginoon, so ginagawa ko yung mga bagay-bagay na ito. Ayan po ba? Baka ma-misinterpret po natin, ako, paano na lang yung mga decoration ko sa bahay, gumastos ako ng napakalaki. Okay, na hindi po nakasentro ang celebration sa mga regalo. Kaya kahit may regalo, may aginaldo, ika nga, o wala, so dapat excited pa rin po tayo kapag dumarating po ang Kapaskuhan. Amen. Kahit may nagbigay sa iyo o wala, so tuloy pa rin ang Pasko. At ang excitement po natin ay nanduroon sa person, hindi po sa things. Amen. Nanduroon sa purpose, nanduroon po sa essence, hindi po sa mga bagay-bagay na bunga po ng Kapaskuhan. Amen. So, a most miraculous event that shows us the love and faithfulness of God through all His promised. Amen. Ang araw po ng Kapaskuhan ay isang araw na punong-puno ng pagmamahal galing sa Diyos. Punong-puno ng katapatan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. That every Christmas day or Christmas season, nare-remind po tayo ng mga katotohanan ito patungkol po sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang katapatan. Amen. Ano po ba yung pagmamahal ng Diyos? Saan po ba nakasentro at nakapaloob para maranasan po natin yung kanyang pagmamahal? Sabi ng Bible, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that for those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Nandoon po yung purpose at reason. Amen. Yung pagdating ni Jesus Christ, ano ang daladala ng ating pong Panginoon? Love! Amen po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Isang napakamilagrosong araw, amen po ba, na dumating sa sangkatauhan. At nagpapakita po ito ng napakalaking pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang katapatan sa lahat ng Kanyang mga pangako. Amen. Mantakin mo, mga minamahal kong kapatid, ano ho? Isa po ang reason ng mga celebrations ng Israel during the Old Testament, ano ho? Bakit nagsiselebrate sila ng offering, ng burnt offering, ng mga sacrifices? Ano ho? Ang shadow po ng kanila pong celebration ay si Jesus Christ. Nang dumating po ang ating pong Panginoon, this is about the fulfillment of the law. He is the fulfillment of the law. Okay. He is the fulfillment of the celebrations at mga practices sa templo. Kaya makikita po natin, ano ho, na ito po'y nagbago ng perspective, ano ho, sa buhay ng mga tao sa Old Testament. Especially sa mga religious leaders. At sa atin bilang mga mananampalataya, ano po bang challenge ito sa buhay po natin? So dapat nauunawaan po natin ang pagdating ni Jesus Christ ay isang milagrosong araw na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at katapatan sa Kanyang mga pangako. Na kahit walang-wala po tayo sa Kapaskuhan, kapag nire-remind po tayo ng ating pong Panginoon concerning this truth, hello, concerning His love, concerning His faithfulness, so dapat nanunumbalik po ang ating pong pag-asa. Nanunumbalik po ang ating pong lakas na mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. Amin po ba? It is a most incredible story, often taken for granted, but less contemplated upon. Through it, God inserted Himself into the history of humanity. Nakikita niyo po ba yung kahalagahan po ng Christmas? Naunawaan po ba natin yung essence ng Christmas? Na hindi lamang po siya miraculous event, but incredible story. Na, di ba, yung istorya, yung history ng sangkatauhan, then, binago ng Diyos at sumama po siya doon sa history. Sa pamagitan po ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamagitan ng kanyang kapanganakan, then, ang sinasabi po ng Bible, through it, God inserted Himself into the history of humanity. Hindi kasama ako dyan sa history ng humanity. Ang history ng humanity ay hindi lamang po para sa sangkatauhan. At para po maisama po natin ang Diyos, siya po'y nagkatawang tao. Nakipamayan po sa atin. Nabuhay kasama po ng mga simpleng tao. Nag-suffer, nagutom, tinukso din. Pinako sa krus at namatay. At sa pangatlong araw, siya po'y muling nabuhay. At siya'y naluluklok sa kanan ng Ama. At siya'y darating sa takdang panahon. Yun po yung history ng sangkatauhan. In-insert ng ating pong Panginoon ang kanyang sarili. At nakasentro po ngayon ang history po natin sa purpose ng ating pong Panginoon na hindi lamang po tayo nabubuhay ngayon. Ano man ang history, saan ka man ang galing, ano man ang tribo, ano man ang mga kulturang ating pong pinanggalingan, then ang Diyos ay sumama. At nakasentro po ngayon ang ating pong history sa kanyang purpose. This is why we celebrate Christmas. Kahit hindi po natin alam ang exact na day ng kanyang kapanganakan. Amen. Dahil ang mahalaga po rito, in-insert ng Panginoon ang kanyang sarili at sumama po sa history ng sangkatauhan.
Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. So Christmas challenges our faith to believe and rely on what God is making in the process. Amen. Christmas challenges our faith to believe and rely on what God is making in the process. So kapag yung Christmas, kagaya po nito, mga minamahal kong kapatid, ang challenge nito sa buhay po natin, yamang naunawaan po natin na hindi lamang po ito miraculous event, na hindi lamang po ito incredible story. So ang challenge po nito sa ating pong mga buhay, na kailangang manampalataya po tayo ng tapat sa Diyos. Maniwala po tayo ng tama sa ating pong Panginoon, at dapat magtiwala po tayo sa Diyos sa anumang mga bagay na ginagawa niya hanggang ngayon, kahit nasa process pa. Amen. Yung mga achievement natin sa buhay, yung mga accomplishment natin sa buhay, okay? Yung mga dreams natin sa buhay, yung mga prayer request natin po sa buhay, kahit nasa process pa at wala pa sa iyo, ang purpose at ang challenge po nito, dahil alam po natin, mga minamahal kong kapatid, yung miraculous event, yung incredible story na dumating sa sangkatauhan, so dapat manampalataya po tayo sa Diyos. Every Christmas season, dapat nadidevelop po ang ating pong pagtitiwala ng tapat sa ating pong Panginoon. Na kahit nasa proseso pa ang kanyang plano sa ating pong mga buhay, so magagawa po nating mag-rely kay Lord. Magagawa po nating magdepende sa kayang gawin at si ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay, at magagawa po nating magtaas ng kamay at magpasalamat sa kayang gawin ng Diyos sa iyo. Amen. It challenge our faith to believe and rely on what God is making in the process. Amen. Nasa proseso minsan ang mga bagay-bagay. Si Jesus Christ, di ba? Bakit kinakailangan pong magkatawang tao siya? Yamang siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Yamang kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit hindi na po siya mag-suffer at mamatay sa krus. Kahit hindi niya na kailangan magkatawang tao. Sabihin lang ng Panginoon ang kanyang salita at magagawa niya ito. Sabihin lang ng Panginoon, okay, hindi ko na kinakailangan magkatawang tao. Ano kayo, siniswerte? Or minamalas, bagamat hindi po tayo naniniwala dyan. Okay? Ano kayo? Hello? Nang sabi po ng Bible, di ba? Sa Philippians chapter 2, beginning from verses 5 to the following verses, na bagamat siya'y Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at ng katawang tao at nakipamayan sa atin. Amin po ba? So bakit nagawa yan ng ating pong Panginoon, mga minamahal? Sapagkat may proseso po ang lahat ng bagay. Kayang gawin ng Panginoon ang kaligtasan na hindi po siya nagsasakripisyo. Na hindi po niya hinuhubad ang katangian ng pagka-Diyos. Na hindi po siya bumababa sa langit at nakikipamayan po sa atin. Ikaw ba, kapag sinabi po ng langgam para maintindihan kita at maunawaan ko ang sinasabi mo sa akin, magpakalanggam ka muna, papayag ka ba? Hello? Baka sabihin mo sa langgam, ano ka? Hello? Tao na ako, magpapakalanggam pa ako. Pero ang Diyos, bagamat siya Diyos, ang sabi po ng Bible, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nakipamayan sa atin. Amen. So yun po yung process. May process ang kaligtasan. May process ang plano ng ating pong Panginoon. At minsan yung process ay dadaan po sa matinding pigati. Hello? Dadaan po sa matinding, komplikadong sitwasyon. Kagaya po kay Mary. Yung process hindi niya gusto. Bakit kinakailangan ako? Bakit kinakailangan magdalang tao ako samantalang ikakasal na ako sa isang lalaki? Pero may process ang ating pong Panginoon. Yung mga matchay, may process. Bakit kinakailangan mag-travel kami ng napakalayo at magsakripisyo para hanapin si Kristo? Dahil may process po. Hello? At tayo po, mga minamahal kong kapatid,
Every Christmas and every Christmas season, ang challenge po sa atin ng Bible, ng ating pong Panginoon, na dapat nauunawaan po natin yung pinaka-purpose. Ano ho? Na mag-rely po tayo sa Diyos, na magdepende po tayo sa ating pong Panginoon, sa Kanyang gagawin kahit nasa proseso pa, dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon at hindi po nagbabago ang Kanyang katapatan kahit pabago-bago ang ating pong sitwasyon. Amen po ba? Kahit minsan nagbabago yung mga taong nakapaligid po sa atin, kahit minsan nagbabago yung ating pong status sa buhay, hello, yung panahon, yung mga sitwasyon. But I just want to tell you that God never changed. He is the same yesterday, today, and forever. On God, that come on, guys. Challenge na ito. Bakit ako pa? Pero may challenge talaga eh. Di ba? At ang challenge po doon, mga minamahal kong kapatid, mamaya pag-aaralan po natin yung sagot po ni Mary. Di ba? Nang sabi niya, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin ang sinasabi ng iyong salita. So hindi po siya nagreklamo, hindi po siya natakot, kundi ang pinanampalatayanan niya ang salita ng ating pong Panginoon. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. So dapat nadidevelop po tayo, nakatingin po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Bakit may Pasko? Hello? Bakit may celebration ng Kapaskuhan or kapanganakan ng ating pong Panginoon?
the virgin birth. This is a big challenge. Ano ho? Sa buhay po ni Mary and ni Joseph. Ika nga, napaka-ridiculous ito na situation. Na marinig po ni Mary yung sinabi po ng angel. Ang totoo, siya po, di ba, sa reality, maaring siya po ay nalito. Dahil, sandali, hindi ko masyadong naunawan sinasabi mo. Okay? Maaring siya po'y nalito, naguluhan, pero makikita po natin sa kanyang reply sa Luke chapter 1, verses 26 to 38. Can we read this passage? The reply was that, it shall be through the power of the Holy Spirit. Look at this. Sabi po dyan, sa mga talata. Luke chapter 1, verses 26. Okay? Verses 26 to the following verses, sabi niya, even Elizabeth, your 26, in the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. Next verse, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Then, next verse, the angel went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Then, verse 8, Mary was greatly troubled. So, nandyan, na-troubled po siya. Naguluhan po siya. Sabi po ng Bible, greatly ha, hindi lang ordinaryong kaguluhan at kalituhan ang naranasan po ni Mary. But this verse says, Mary was greatly troubled at his words, and wondered what kind of greeting this might be. Okay? Next verse. Ang sabi po ng next verse. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Next verse, verse 31. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Amen. Hallelujah. Di ba kayo na-excite dyan? Yung pangalan ng ipapanganak ni Maria ay Jesus. Yeshua. Meaning, Yahweh will save. Ang Diyos ang tagapagligtas. Amen. Napagkatapos po ng komplikadong sitwasyon, napagkatapos po ng napakalaking challenge nito, may magandang purpose na mangyayari, may magandang layunin ng ating pong Panginoon, ipapanganak ang isang tagapagligtas. Amen. Mula sa isang tiyak na kapahamakan, mula sa isang tiyak na pagkapahamak dahil sa ating pong mga kasalanan, so tayo po'y mapapatawad at patatawarin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Amen. So nakikita po natin yung challenge na mayroong pong purpose. Amen. Na hindi lamang po, yan, bibigyan kita ng problema ng walang dahilan. Bibigyan kita ng malaking challenge ng walang layunin. So may layunin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So the virgin birth. Anong purpose? Nagtiwala po si Mary. Na-develop ang kanyang pananampalataya. At nagdepende po si Maria sa plano ng ating pong Panginoon. So, mga minamahal kong kapatid, Christmas challenges our faith to be more active. Amen. To be more faithful. Amen. Sa ating pong Panginoon. At mag-rely po tayo sa magagandang bagay na kayang gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Praise the Lord. Look at the Magi in Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Paano po sila na-challenge? These wise men from the east were not a Jews. So, hindi po sila mga Jews. Okay? Sila po yung mga pagano. Ika nga. At ang challenge po rito na makikita po natin, di ba? Na-discern po nila yung divine event sa pamagitan po, di ba,
ng kanila pong pag-aaral. Sila po ay may equivalent, di ba, na position sa panahon po natin ngayon as mga scientist, ika nga, equivalent lang. Astrologers. Okay? So makikita po natin ano ho batay sa kanilang pag-aaral at mayroon po silang kaalaman sa Book of Isaiah, ano ho, na doon ipapanganak si Jesus Christ at ipapanganak ang tagapagligtas at tatawagin pong Emmanuel. At makikita po natin, mga minamahal kong kapatid, ano ho, na yung mga wise men na ito ay nanggaling sa isang malayong lugar, coming from the east, at nag-travel po sila, then may nag-appear na star sa kanila. At ang star na ito, hindi po ito literal na gumagalaw. This is not to be a literal moving and guiding star. Di tulad sa mga napapanood po natin, na parang yung star ay sinusundan ng mga magi. Okay. Pero yung katotohanan, ika nga, it may not be a literal moving and guiding star. Okay? So tinatandaan lamang po nila yung palatandaan at sa pamagitan ng pagdating ng star na ito, so dito ipanganganak sa panahon na ito ang tagapagligtas, ang hari ng mga Hudyo, the King of the Jews, dahil sa kanilang pag-aaral sa Old Testament. Okay. At sa pamagitan dito, hindi po silang dalawang isip. Yung challenge ay tinake po nila. Hello? In-accept po nila yung challenge. Then nag-start po silang mag-travel na hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Pero ang kanilang palatandaan, itong star, na sinasabi po ng Bible, ang sign na ipanganganak ngayon ang Messiah. Pero hindi namin alam, hindi naman ito moving na star na nag-guide sa kanila. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta, pero ano po yung kanilang navigator? The Word of God. Dahil sinabi po ni Herodes, itong sinasabi ng isang propeta. Diba? Sa Micah chapter 5 verse 2, Bethlehem, Ephrata, bagamat maliliit ka sa mga bayan ng Huda, subalit sa iyo magmumula ang tagapagligtas. Anong kanilang guiding? Anong kanilang guide? Not the star. Hello, but the Word. Sign lang ito na darating po si Jesus Christ as fulfillment of the prophecy. Mga minamahal kong kapatid, pero ang nag-guide sa kanila para makita po nila at masumpungan ang ipinanganak na tagapagligtas ay ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya dapat ganun po tayo. Na yung mga Christmas tree, yung mga Christmas lights, ay hindi po ito yung mag-guide sa iyo para magkaroon ka ng napakalalim na relasyon sa Diyos at ma-encounter mo ang tagapagligtas. Amen. Palatandaan lang yan na malapit na ang Pasko. Amen po ba? So lahat ng mga nakikita natin dyan ng mga decoration, palatandaan lang yan na malapit nang dumating ang Pasko. Pero ang magtuturo sa iyo para magkaroon ka ng mas malalim pang karanasan sa araw po ng Kapaskuhan ay ang salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Say hallelujah! So challenge sa buhay ng mga magi dahil hindi nila alam kung nasaan ang lugar. Pero ang salita ng Diyos ang nag-guide po sa kanila sa tamang landas. Amen po ba? Praise the Lord. Sabihin po natin, praise the Lord. So may purpose. Mga minamahal kong kapatid, ano ho? Ang araw po ng Kapaskuhan. At mayroon po itong dalawang malinaw na mensahe sa ating pong pananampalataya. Bakit kailangan ma-challenge ang ating pong pananampalataya? Mayroon po itong dalawang clear na purposes. Amen. Para mas ma-develop pa ang ating pong pananampalataya. Para mas maging makadiyos ka pa. Hindi lamang sa Paskong ito, kundi pagkatapos pa ng Pasko. Amen. Ano po ba yung dalawang mensahe na makikita po natin sa pagsilang ni Jesus Christ na magde-develop sa ating pong pananampalataya sa Diyos?
The word Emmanuel, which is God is with us, literally means God with us. Amen. So literally means that God who is in the front of you, they had only prophets before, but this child who was to be born was God who came to them in the flesh. No wonder he was rejected by many because there was not precedence of his coming. Walang masyadong, di ba, introduction sa kanyang pagdating. Di tulad po sa pagdating ng mga literal na hari, di ba, may maraming mga introduction. Okay, pasakalye, eka nga. Pero si Jesus Christ, nung dumating po siya, napakasimpleng kapanganakan lamang. Ano ho? Si isang sabsaban lamang. Okay? Medyo maganda pa ngayon yung mga decorations po natin ngayon kapag ka-Christmas season. Yung sabsaban, masarap pang tulugan. Pero yung literal na sabsaban, nung kanila pong kapanahunan, dito po kumakain at halos dumudumi na rin yung mga hayop. Pero doon po ipinanganak si Jesus Christ. Napakasimpleng lugar. Kaya siguro itong dahilan bakit marami nag-reject sa Kanya. Dahil hinahanap nila sa pagdating ng Misaya, yung may malaking precedence. Diba? May bonggang introduction. Hello? May malaking celebration ng mundo. Pero si Jesus Christ, hindi nga po siya pinatuloy sa mga bahay panuluyan. Doon pa lang ay nireject na po siya ng marami pong mga tao. Pero hindi po ito naging dahilan para hindi po siya magkatawang tao. Sa isang simpleng lugar at sa isang simpleng kapanganakan, siya po'y ipinanganak sa isang sabsaban. Di ba napakalaking challenge yan? Si Mary nakarinig ng message from the angel. Si Joseph nakarinig from the message of an angel na huwag mong tatakasan, huwag mong iiwanan, ihiwalayin si Maria. Okay. Pero, di ba, yung isisilang pong, yung isisilang po ni Maria, na si Jesus Christ ay dumating at isinilang sa isang lugar na hindi po expected. Unexpected. Hello? Amen. Hindi po comfortable. Kaya minsan, yung mga uncomfortable places and moments sa buhay po natin, ginagamit po ito ng ating pong Panginoon para mas makita po natin ang kanyang plano. Amen? Para mas makita po natin ang kayang gawin ng Diyos sa bawat sitwasyon. Para magdepende po tayo at manangan po tayo sa kayang gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Okay? So the word Emmanuel, ang challenge sa ating pong mga pananampalataya this Christmas season ay maunawaan po natin na mayroon pong ipinanganak sa sabsaban at ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Literally means God with us. So dapat hindi ka natatakot sa mga problema, hindi ka natatakot sa anumang mga sitwasyon sa buhay, sapagkat mayroong ipinanganak 2,000 years ago na ang Diyos ay sumasa atin, na hindi Kanya iiwanan, na hindi Kanya pababayaan. God with us. Amen. Amen po ba? Amen. And the word Jesus, mga minamahal kong kapatid, yung sinabi ko sa inyo kanina, na literally, ang meaning po ng Jesus is, Yahweh is my salvation. Okay? The Lord is salvation. They live by the law, but now they had a Savior in the person of Jesus. Amen po ba? Ang dulot ng kautusan ay pagkakasala at kamatayan. Pero ang dulot po at ang hatid ni Jesus Christ ay kapatawaran at buhay na walang hanggan.
With this, it challenge our faith to realign to what is really biblical and take this season as an opportunity to propagate the essence of Christ coming. Nawa po ay magamit po tayo ng ating pong Panginoon para magawa po natin yung kanyang layunin. Nawa po, tinitake po natin ang opportunity na ito every Christmas, na mayroon kang involvement sa plano at sa layunin ng ating pong Panginoon. Especially maging ilaw po tayo sa Kapaskuhang ito. Hindi lamang po sa nakikita po nating literal na ilaw na nagliliwanag yung kapaligiran, kundi nagliliwanag ka sa gitna ng kadiliman at nagiging kabahagi po tayo sa ginagawa at sa gagawin ng Diyos sa mundong ito na may kinalaman po sa kanyang pagparito. Amen. Na maunawaan ng marami pong mga tao na ang purpose at ang essence ng pagsilang ni Jesus Christ ay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng tamang pananampalataya at ma-realign ng ating pong buhay sa tamang perspective ng paglilingkod, pananampalataya at pagsunod sa ating pong Diyos na tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo. Next week, tatalakayin po natin yung